Hi. Ano ba? Hey! Hello mga people. So, pag-uusapan namin ngayon yung nangyari nung ticket selling, yung The Wings Tour Manila. Mag-isa lang siya, tapos ako, ang dami ko lang kasama talaga originally. So, Wings Tour, kasi nga mga kaibigan ko yung kasama ko, tapos I'm tagging her along. May mga kaibigan kasi akong nag-epilogue na last year. Tapos, yung malaking recommendation nila is bumili kami ng ticket sa SM Marikina. Lahat kami pumayag SM Marikina. Tapos sinama niya yung friend niya. Friend ko na mag-gen ad. So, sinundo niya yun nung around 5 AM. Tapos ako, gumising ako ng 7 kasi walang gumising sa akin. Meeting time namin ng mga kaibigan ko, 7 kasi sila yung transpo. So, walang gumising sa akin ng 7. Ay! Kasi yung kaibigan ko, dapat, feel ko kami gumit McDo. Tapos parang may picture siya na nakalagay doon na, di ba doon sa may, parang may shell yung sa may gas? Parang ko, oo. Tapos ibang McDo yung napuntahan niya. Sabi ko, asan ka na? Sabi niya, asa tapat ng McDo. Sabi ko, wala, dito ako sa gitna. Punta kang gitna. Tapos wala siya doon. Tapos as in, doon siya sa corner may picture. Tapos wala talaga siya doon. Tapos ibang McDo pa rin napuntahan yun. Saan doon? Tinanong niya yung guard. Tapos parang, kuya, ikaw po ba to? Sabi, ay, hindi, doon pa yun. Tapos yun, tumakbo talaga siya. Sumakay siya ng jeep. Tapos parang, tinetext niya ako parang, uy, wait lang, ganyan. Tapos yun, tapos tumakbo siya doon sa may overpass. Parang, Andrea. Nung kumapit siya sa akin, hinihingal na siya. Tapos parang, Andrea. Oh my gosh, ang grabe. Nagising ako kasi yung friend ko na transpo namin, tumawag. Tapos nagising ako dahil nag-ring yung phone ko. Tapos parang ako, hindi ko tinignan yung kasi yung tumatawag sa akin. Pero tinignan ko yung time. Sakit ako, oh my god, 7 na. Tapos nakita ko yung friend ko, tinatawagan na ako. So sinagot ko. Tapos parang ako, yeah, I'm on my way, naliligo na ako, ganyan. Tapos parang, basta, yung typical excuses ng Filipinos. Umbis ako naligo sa less than 10 minutes. So pumunta na kami, kasama yung friend niya, which is si Alona. Pumunta kami dun nga sa may housing. Yun niya yung friend ko, si Tia. Sinantay na namin si Cha, kasi siya yung transpo. Tapos yun, sinundo namin yung isa pa naming friend, si Aisha, sa Katipunan. Tapos yun, dire-diretso na. Pumunta na kaming Marikina. May line na doon. Kasi I think we arrived at 8. Pero ang ikli ng line. Inisip ko parang, sana all-time low buyers yung nakapila. Pero hindi, mga damit din nila eh. Anyway, tapos yun. We heard about the queue numbers. Kasi bibigay na yung SM ng queue numbers after the 5 incident. So, nagkita-kita na kami doon ng friends ko. Tapos dumating na si Julia. Tapos, yung best friend niya, si Shandale, medyo late dumating. Tapos, yun nangyari, silang dalawa na nag-usap, si Shandale at si Julia. Tapos parang sasabi nila na uy, ganyan, nakapasok na kami ng mom ko, umakyat ka na rin, Julia, ganyan. Kasi alam niyo naman yung SM, di ba, meron silang parang morning mass. Eh, yung ticket selling, sakto Sunday. So, may mass nun. Tapos, they're letting people in, pero at the same time, may line sa labas. So, may mga ibang armies na pumasok sa loob, nagpanggap na magsisimba, pero hindi. So, tinawagan ako ni Julia kasi nakapasok na siya ng loob. Tinawagan niya si Cha. In the end, nakapasok kami ni Cha without any disturbances. So, umakyat kami sa 3rd floor kung nasan yung department store. Tapos, pinagsabihan na kami ng mga employees dun sa SM na we can't do that kasi may line and may queue numbers. The good thing was, stay sila sa baba, sa line, pero kami, dun nga sa taas. Tapos, tinry na namin talaga yung parents na kasama nila Julia at ni Shandale, nag-online na para antayin yung SM tickets, tapos doon na lang sila bibili. Pero, alam niyo naman, nagka-crash yung site kasi everyone's using it. I went down, tapos sila Julia, nag-stay. Buti na nakita ko sila, akala ko pinapasok na sila. Kasi, kinakat nila yung line. Meron sa SM Department Store, meron sa SM Cinema. Nakakainis. Kasi, pagkapasok namin sa mall, kasi pinapila kami sa labas, pagkapasok namin, nagtakbuhan lahat. Wala yung pila, ang daming sumingit. Dami! Buti na lang si Aisha, ayun, God bless you. Nakapag-gera siya doon, umakyat talaga siya agad, tapos nakapila na siya, tapos yun, parang nakakuha na siya ng spot na mas harap sa amin, kasi nasa may dulo kami, tapos si Aisha nasa may harap. Natin namin siya na doon sa harap, tatawag niya kami, tapos lahat kami nagtakbuhan doon, tapos yung mga tao sa likod. syempre, yung mga tao sa likod, uy, bawal yung singit, Oo, diba? ang sasama ng tingin. Pero kasi, kami rin nasingita, lahat, diba? So parang, ba yan? Ayun, tapos, yun, sobrang bilis ng line nung time na yun kasi nasa 2nd floor pa lang kami. Tapos, yung mga pila nasa 3rd floor, as far as I can remember. So yun, sobrang bilis ng paggalaw kasi
we're like, parang iniikot namin yung buong building sa floor hanggang akit ng stairs. Ganun yung ginawa sa pila. So yun, after nun, tumawag sa akin sila Julia. Umakit daw ako. Umakit ako, tas kasi may line na dun yung mga may queue numbers. Tas meron ding separate line yung mga wala. Gumawa sila ng sarili nilang line. So I think there was around, basta 10 people siguro nakapila na walang queue numbers. Tas isa na dun si Julia. Si Julia, she had to leave kasi umorder siya ng tea dun sa chat time. Yun, sabi niya, i-hold ko yung line. Then I did. Tapos, here's what happened. Tinuloy yung queue numbers. We were at around 120 plus. So, nagstay ako dun sa pila ko. Then, nakita ko, nagsiakyata na yung pila nila since I left them there sa second floor. So, yun, isa-isa ko silang kinuha. Tapos, dinala ko sila dun sa line namin. Di ko alam kung anong oras, kung ilang oras yung lumipas. Pero, we were keeping ourselves updated with kung ano nang available na seats sa updates ng SM mismo by, Kuya Gar. Then, meron kaming friend na nasa bahay niya. Then, she was keeping us updated. Nearing afternoon, sunod-sunod na yung nangyayari. Nag-sold out na sila, generic, gen ad, sunod-sunod. VIPC, tapos biglang malalaman namin dun from our friend na sine-check niya yung SM tickets na hindi pa daw sold out. So, what? Tapos yung nakakainis kasi, we were aiming for day 2. Kasi everyone knows na mas masaya yung day 2. Yung nakakainis nga, sa SM tickets, isang counter lang yung open. Yung nakikita kong computers na meron 9. At least 9. Dalawa, open, para sa, hindi ko alam kung para saan yung isa, pero yung isa, para dun sa mga, like, alam mo, kunyari may defective dun sa binili mong damit, then gusto mo papalitan yung damit mo, ganyan. May counter open for that. Isang counter lang para sa tickets ng Wings. Kada isang number, kada queue number, I think you're gonna spend like 20 minutes on that. Tapos yung reason nila, may problema yung sistema nila. Like, I get it. Bulok na sistema nyo, pati ng Pilipinas. Pumasok na silang lahat, yung friend ni ate. 7 sila pumasok kasi kasama yung parents ni Julia at saka ni Shandil. Pinapalabasan nila yung mga parents. Tingin nila sa kanila parang as if parang sumingit sila. Hindi, Parang nagparinig talaga. sabi nila na, yan, singit-singit kasi, ganyan. So yun, nag-antay na kami sa labas. Then, after that, yung dalawang parents dun sa loob, tapos kasama si Julia. Nawagan na ng mom ni Shandil, si Shandil. Pumasok na siya doon. Pumasok na sila, kami na nagtira ulit. They came out, telling Sabi, us walang that, ticket. telling us that we didn't get tickets. Guys, walang ticket. Pero, Biglang lalabas, may ticket! Yung mga friend niya, dun daw sa SM Marikina. Tapos hindi hassle bumili ng ticket. Chill lang kayong lahat, ganun. Tapos makukuha mo yung gusto mong seat. Tinweet niya parang, guys, walang tao sa Marikina. sana nakuha ng ticket, no? Sana talaga. Sana. Good job. Padami talaga yung Yeah, tao. basta nasa loob na kami, tapos nagulat lang ako, ang dami na palang tao Ang dami sa na tao. Marikina. That was our experience, and sana never nyo kailangan na-experience yun. Pero imposibleng hindi. The pain, pero the joy of having a ticket. Hopefully, sana tayong lahat. Thank you for watching. This has been Ali. And Ria, Please like and subscribe for more videos. bye!